May gabi kanatong tanan. Usab kumusta man ta? Maayo. O salamat sa Ginoo nga we came here tonight nga maayo ang panahon, no? O medyo sadya ang ato mga silingan. Thank you kaayo, no? O sa atong mga kaubanan nga siguro kaming pa punta safe sila nga makaabot diri karon. O thank you nga sa may paglawas nga naata karon, no? Medyo samok ang Pilipinas sa mga news. Sige lang. Pwede kita magtindog. Thank you, Lord, once again. We are grateful always. We are gathered right now, Lord. We will worship and praise you. We thank you, Lord, for the time and opportunity, Lord, sa mayong panglawas, Lord Jesus. Thank you, Lord, for we came here tonight, Lord, sa maayong mga panahon, sa mga maayong pang huna-huna na mo, Lord, karon. Thank you, Lord. We will ask you, Lord, to guide us sa amo ang panimbahon right now, Lord. Maghampo kami, Lord, na imo kaming i-bless. Makadungog kami o imo ang words. So, Lord, we thank you. Punta, Lord, imo kami gubanan, pang-adlaw-adlaw na mo, Lord. Each family, Lord, na mo, kanya-kanya na mong pangigabuhi, Lord, adlaw-adlaw. We ask you your guidance, protections, even sa provisions na mo kanunay, Lord. Ikaw, kabalo ka sa amo ang hearts, Lord, karon. We offer to you, Lord. We commit to you, O Lord, ang tanan, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you. Amen. Sa Isaiah 53, 3-6, akong basahon. He was despised and rejected by men, a man of sorrow and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him an iniquity of us all. Have gone astray.
God, our loving Father, we thank you, Lord, for this opportunity, Lord. Please help us, Lord. Open our hearts and minds tonight, Lord, to listen to your word, and will be able to apply it, Lord, sa among everyday living, Lord Jesus. We love you, Lord, and we thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Pwede na kita maglingkod. Nagabi, nangutana si Ana kanina kung kumusta. Nahurot-hurot kami sa balay ba, kaubo. Takdan siguro ng mga Frans. Masahaming ko din. Sige, may antibiotic karon. Abila ko, kami lang, ang uban, mabuli ay. Wala, damay-damay na nita. Si Ate Neneng po, no? Si Amay po. Sabi na ko, kamera. Salamat sa Ginoo sa iyang sustinar sa ato. Sa amo po, kada adlaw, kanang lipong na ba, try down. Basta makaabot lang, ha. So, salamat sa Ginoo. Hagaw-haw, Ginoo. Sa pagaw? Paos? Sa pagaw. So, inaot nga maklaro ra, ha? Bugnaw mo po noon, basta upo ng tao, no? Ang tao upon mo istorya, bugnaw ang dating. Pero ikikihapon lahigid. Istorya na lang ta. Kinsa sa ato ang medyo limtano na. Wala may muang ko na. Limtanan. Limtanan. Uy, dili lang mga hamtong ang limtanon. Hasta mga batan, limtanon pagkayo. Limtanan pitaka, limtanan yabi. Limtan o unplug ang mga nagkasaksak, binigyan plancha. Kana yung nalimtan kung naibot ba, wala. Nakita, di ba? Mas kabalak anak ni mo. Nalimtan ni mo kung sa pamalimtan. At sa ako yun, sa mong experience, ang pinagka number 1 yung nga katawanan, delikado. Kanang malimtan na itong dala itong lisensya ba? Naabot na ito og Jensan. Wala ito yung lisensya. Kung patay, preso mo yun na nakpan mo ta. Nakaabot itong Jensan. Kasal mo na ito ang mga kapilan. Dili pa na yung Jensan ito sa tupi pa. Bukit pa sa tupi. Karelate ba ang tanan na ang perme din ako madunggan nga ma-mention na istorya kaning limtanon. Usa ka couple, medyo edad-edaran na silang duha. Nananaw sila og sini. Nananaw sila og sini. Tuma-tuma na sa salida, nag-CR na yung lalaki. CR na yung lalaki. Pagka human nag-CR, ni uli yung maghala siya. Nalimtan niya nga kauban niya yung asawa ni Tanaw. Sinili uli siya. Pag-abot sa ilang balay, ipautana pa yung anak. Ipautana pa niya yung anak. Asa pa yung mama? Tiyaw mo na. Ang atong mensahe karong gabi kay hitungod sa paghinumdum sa Ginoo. Paghinumdum kung kinsa siya, paghinumdum sa iyahang mga nabuhat sa atong kinabuhi.
Ang story nato last Friday kay katong pagtabok sa mga Israelita sa Jordan River. Diba? Tabok sila sa Jordan River. Now, human sila nakatabok, kiingnan sila ni Joshua, kiingnan ni Joshua ang mga tao nga magpili og 12 ka tao. 12 ka tao, usa ka tao kada tribo. Kay 12 man ka tribo ang Israel, di ba? So isa ka tribo gikan sa isa ka tawo gikan sa ka tribo, so 12 tanan. Nya gisugo ni Joshua kining 12 ka tawo nga matag usa kanila magdala og usa ka bato gikan sa Jordan River. Magkuha og isa lang ka bato gikan sa Jordan River. Nya dili sila basta-basta magkuha og bato, dapat ang asa sila magkuha og bato dito sa gitindugan sa Ark of the Covenant. Di ba naman yung story nga ang naguna katong mga pari nga nagdala sa Ark of the Covenant. Naingon si Joshua nga dito mo mukuha og bato nga mo ay sa diin gitindugan sa mga pari nga nagdala sa Ark of the Covenant. Asa man nadalhon ning 12 ka bato? Timuman ang isugo ni Joshua sila. 12 ka bato. Dalhon nila sa Gilgal. Timanin na siya nga lugar. Human sila nakatabok sa Jordan River, nagkampo sila sa lugar na gitawag o Gilgal. Dito nila gidala ang 12 ka bato. Now, unsaon nila tong 12 ka bato? Ang tuyo, himuon nga memorial stones. So nganong mag-set up man si Joshua og memorial stones. Ang tuyo ana aron ma-remind ang mga tao na nakatabok sila sa Jordan River, dili pinaagi sa ilang kaugalingon nga takos, kundi pinaagi sa gahom sa Ginoo. Hindi makita nila ng memorial stones nga 12 ka buok, ma-remind sila nga kung wala ang Ginoo, dili sila katabok sa Jordan River. Muna memorial stones ang tawag. Okay, gusto magod sa Ginoo mga igsuon nga kanunay nato hinumduman ang iyang kaayo sa atong kinabuhi. Gani, makita nato na siya sa tibuok Biblia. Sa diin, gisugo kita sa Ginoo nga kanunay hinumduman ang Ginoo. Kung sa may dapat nato hinumduman kanunay may tungkol sa Ginoo. Una, hinumduman nato kung kinsa siya. I-remind nato atong mga kaugalingon nga ang Ginoo balaan, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo gamahalan, ang Ginoo dili mag-usab, ang Ginoo atong magbalantay, ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo gracious, faithful, trustworthy, good, and true. Gusto sa Ginoo nga ato na siya nga hinumduman kanunay who He is, kung kinsa siya. Ikaduha, hinumdumi ang iyang mga nabuhat sa imong kinabuhi. Ang iyang mga nabuhat sa imong kinabuhi. Kung saan yung mga butang ang ibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi? Labi na yun kung maghiskuta sa mga espirituhanon ng mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una sa tanan, giluwas kaniya sa silot sa sala. Diba? Gipasaylo niya ang tanan nimo nga mga sala. Dili lang sa spiritual. Sa uban pa nga area sa atong kinabuhi, gitabangan kaniya nga muswag ka, mo-prosper ka, nga successful ka sa imong pag-eskwela, sa imong pag-business. Nagitabangan ka sa Ginoo nga nakaabot ka sa imong nahimutangan karon tungod sa tabang sa Ginoo. Giayo ba ka nga imong sakit, gitagbo ba ka nga ang tanan mong ikinahanglan kung imo na siya usab-usabon, dili mo maihap.
ang mga butang nga nabuhat o gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pwede po nato pamalandungan ang mga experience sa ubang Kristohanon. Diba? Mga testimonies sa ubang Kristohanon. Tubag sa pag-ampo, nakasurvive sa aksidente, naka-experience o financial breakthrough. Ito na. Pinaagi sa mga testimony, ma-remind ka nga ang Ginoo padayon ng iyang pagliho. Padayon ng iyang pagpamuhat. Bureau of Fire. Water. Tayo naman yung ubo na mo kay wild kayo. No? Ubo ba nga murag masuko. So mga igsoon, importante kaayo ang paghinumdom sa mga nabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Otrohon ako. Importante kaayo, crucial kaayo ang pag-remember, paghinumdom sa mga nabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Duha ka bersikulo sa Psalm 103 verse 2. Atong basahon. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Deuteronomy chapter 8 verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Hiskot na da kung naabit natin mga panalangin nga madawat sa Ginoo, dili ginato siya kalimtan. Nga naman, kay buot na hunaon mga igsuon, kaduha kita nga nahimong utangan sa Ginoo. Kaduha ta utangan sa Ginoo sa mga panalangin nga niabot sa atong kinabuhi. Una, utangan ta kay una sa tanan, siya man ang magbubuhat sa tanan, di ba? He is the creator of all things. So, tanan nga panalangin na abot sa ato, gikan na niya kay creator man siya. Diya utangan na sa Ginoo. Kadua, utangan ta sa Ginoo kay siya naghatag sa ato og kusog, abilidad, kaalam, katakos para maka-acquire og mga butang. Para mo-achieve, maka-achieve ta sa atong pag-eskwela, para mag-promote ta sa atong trabaho, para mag-successful ta sa atong career, para mag-prosper na atong business. Naman, tungod sa abilidad, tungod sa kaalam, tungod sa kusog nga gihatag sa Ginoo sa ato. So una, utangan ta niya kay siya ang creator, magbubuhat. Itagaan pagkita niya o kusog, abilidad, kaalam para maangko nato ning mga blessings nga naabot sa ating kinabuhi. Dahang mga tao nga wa nila masabtan kini nga kamatuoran. Nga ang panalangin iya na sa Ginoo. Dili lang gikan sa Ginoo kundi iya nang tanan sa Ginoo. Nga imbis ilhon ang Ginoo, acknowledge ang Ginoo, suman ilahang i-credit sa ilahang kaugalingon. Now, kinsa may nag-uto ka na sa tao, aron ang tao mo tuo o maghuna-huna nga ang mga panalangin na dawat o na-experience tungod sa panikamot sa tao. Kinsa nag-uto-uto ka na sa tao, wala lain kundi ang demonyo. Patukuhon sa demonyo ang tao. Nga ang mga panalangin niabot sa ato, gumikan o tungod sa atong kaugalingon katakos o paningkamot.
No, ang motibo sa kaaway nga ginahimo niya ni kay gusto magud ni Satanas nga ang tao mahimong self-centered. Di ba? Kung dili i-acknowledge ang Ginoo, ang kaugalingon mo i-acknowledge so self-centeredness. O man ay gusto yun ni Satanas. Nga ang tao focus sa siyang sarili. Gusto niya nga ang tao mahimong independent sa Ginoo. Muna na dili siya gusto nga ang tao muila sa Ginoo. Gusto po ni Satanas nga manghambog ta sa atong kaugalingon. Nga manghambog ang tao sa iyang mga accomplishment o sa iyang kaugalingon. Kaya balo siya, kung ang tao yung ang tao mahimong irresponsible sa mga panalangin nga naabot sa iyang kinabuhi. O ang iyang gihuna-huna para lang sa kaugalingon nga katagbawan, dili para sa himaya sa Ginoo. Pero ingon diha sa pulong sa Ginoo, may I never forget the good things He does for me. You shall remember the Lord your God. Hinumdumi kung kinsa siya, hinumdumi ang iyang mga nabuhat. Bisag nabuhat pa lang, pwede nang nagana. Wa pa to'y lawag kitong iyang hapang buhaton. So, hinumdumi kung kinsa siya. Hinumdumi ang iyang mga nabuhat. Ikato, hinumdumi ang iyang mga saad. Hinumdumi ang iyang mga saad. Nang kaayong mga saad sa Biblia, nga atong makita, mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man nga mga saad? Nagsaad ang Ginoo nga ubanan tani hantod sa kahagturan. Never will I leave you, never will I forsake you. Saad sa Ginoo, for example, sa Romans 8:28. Nagsaad siya na all things work together for good. Saad na sa Ginoo. Ang tanang mahitabo sa atong kinabuhi, good or bad, para na sa atong kaayuhan. O di ba kanito? Saad sa Ginoo nga, iyang tagbuon ang tanan na ito ng ikinahanglan, and my God will meet all your needs according to His riches in Christ Jesus. Ang pinakaganahan ako na saad. Kinisaad sa Ginoo nga, ato siyang magkauban sa iyang himaya hangtod sa kahanturan. Nindot kayo nga saad. Saad sa Ginoo nga ato siyang magkauban. Saad siya na that we will spend eternity with Him. Eternity. We will spend an eternity with Him. Daghan kayo ng mga bersikulo sa Bible na mag-support niya. So, hinumdumi kung kinsa siya. Hinumdumi ang iyang mga nabuhat sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang iyang mga saad. Ang isa sa mga benepisyo sa paghinumdum sa Ginoo kay kanang makalahutay ta sa atong pagtuo bisan taliwala sa mga problema o mga pagsulay. Kay pinaagi sa paghinumdum na kung kinsa ang Ginoo sa iyang mga nabuhat, sa iyang mga saad, diha mabuta madasig, diha ta malingon sa atong pagtuo, sa atong pagkinabuhi Kristiyano. Kaya mga saad sa Ginoo makahatag sa ato kusog. Makahatag sa ato kusog aron makapadayon ta sa atong spiritual journey. Mo na nga gisugo gyud sa Ginoo si Joshua nga i-set up tong memorial stones. Aron ma-remind ang mga tao mahitungod sa kaayo sa Ginoo. Nga inig mahinumduman nila ang kaayo sa Ginoo, madasig sila nga mo padayon. Katabog sila o suba sa milagroso nga paagi. Basta naapay mga pagsulay nga ilahang ma-encounter sa unahan.
Pero sa dihang madumduman nila ang mga kaayo sa Ginoo, milagro sa Ginoo, gihimo silang kinabuhi, makapadayon sila. Kay gitabangan sila sa Ginoo. Ug walay rason nga dili sila tabangan sa mosunod nga mga pagsulay problema nga ilahang masugatan diha sa unahan sa ilang pag-journey into the promised land. Sa verse 6, verse 7, what yung giingon? So Joshua chapter 4, to serve as a sign among you in the future. This is referring to the memorial stones. To serve as a sign among you. To serve as a sign among you. In the future, when your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. So, giset up to ni Joshua ang memorial stones. Dili lang pahinumdum sa ilaha katong mga tao na itong panahon na, kundi reminder po sa sunod nga henerasyon. Diba? In the future, okay? When your children ask you, pa, or nay, mas may pagpasabot niya ng gipile nga bato, dusi pa yun kabukok. Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant. Ilahang isulti, na isugilon sa mga bata sa musulod nga henerasyon mahitungod sa milagro nga gihimo sa Ginoo sa ilang para sila makatabo. So, kato sa memorial stones, dili lang to para kay Joshua o sa mga tao na itong panahon na, kundi para po sa musunod na generation. Para ma-remind po sila. Para i-acknowledge po nila ang katapos sa Ginoo, ang kahom sa Ginoo. Now, bisan sa ubang selebrasyon sa mga Hudiyo bitaw, mo ni nang ginahimo. Daghan mga selebrasyon, daghan mga fiesta ang mga Hudiyo. Tuyo na sa Ginoo aron pagpahinumdom sa ilahang mga anak, mahitungod sa naagian sa ilahang mga katigulangan sa unang panahon. Ang lain example nga akong ma-mention ka ng Passover feast, na Passover feast sa mga Hudiyo, kanang selebrasyon ni siya, kanang pahinumdom kung paunsa sila na nakagawas gikan sa pagkaulipon nila sa Egypt. Gina-celebrate na nila once a year kanang Passover feast. Kung sabihin ang ginahimo, kung mag-celebrate sila sa Passover feast, mag-set up na sila og tent usually sa field, sa gawas, sa balay, para ma-remind sila nga ang ilang mga katigulangan sa una naara nagpuyo sa kabingawan, sa deserto. Then magkaon na sila o kanang pan nga wala kagamit o patubo. Simbolo na siya nga sa ilang paggawas sa Egypt, nagdali-dali sila. Kaon sila pan nga walay yeast, walay patubo. Nga, pa-remind sila nga ilang mga katigulangan sa una, when paggawas nila sa Egypt, nagdali-dali sila. Then ikatulo, magkaon na sila o kanang pait nga herb. Pait. Para ma-remind ang mga bata, ang ilang generation nga perte kapait ang nagian sa ilahang mga katigulangan gikan sa Egypt o samtang niya sila dito na sila dito sa kamingawan. Dahil mag-storytelling ang mama or papa or kinsa ang elder bahin sa nagian sa ilahang mga katigulangan sa unang panahon. Now, dili ni sa inimbento sa mga tao. Di para sa itong tista, di ba? Himo sa tao. Ang Ginoo mismo mo'y nagsugo ani nila. Ang Ginoo mo'y nag-design ani nila ng mga fiesta. Ano man? Kaya gusto nga po sa Ginoo may hinumduman yun siya.
Gusto niya nga ang tao diligid malimot sa mga kaayon, sa mga butang na iyahan gibuhat sa iyang mga katawan. Then, kung tanaw na to sa verse 24, last verse nila sa Joshua chapter 4, nga, ingon diha, he did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful. So, kato na yung memorial stones yung set up ni Joshua. Dili lang na ito reminder alang sa mga Israelitas, kundi reminder po ito sa tanang tao sa kalibutan. Nagibuhat to sa Ginoo nga milagro, nga gipahunong niya ang agas sa tubig sa Jordan River. Gihimo to niya aron na dili lang para makatabok ang mga Hudyo. Gihimo to sa Ginoo aron ang tanang tao sa kalibutan mo ila nga ang Dios sa mga Israelitas mo'y pinagagamhanan nga Dios. Bisan sa ubang mga milagro nga gihimo sa Ginoo nga atong mabasa sa Biblia, mupon na iyang tuyo aron ang tao, aron ang mga tao sa tibuok kalibutan mo ilas sa Ginoo. Ano man? Kay bukod sa Ginoo nga mahimaya ang iyang ngalan, dili lang sa Israel, kundi sa tibuok kalibutan. So sa kaning tuyo atong 12 ka bato nga gipile ni Joshua sa tuyo ato, pahinumdum sa mga tao na nakatabok sila sa Jordan River, dili pinaagi sa ilang kaugalingon nga katakos, kundi pinaagi sa gahom sa Ginoo. Kana nga mga memorial stone, dili lang reminder para sa ila, kundi para po sa musunod nga henerasyon. Dili lang ni para sa mga Hudyo, dili lang ni para sa Israel, kundi sa tanang tao sa kalibutan, apinta. Karon, pangutana, ang sa ato, mga Hudyo ni, sa ato, kung sa'y pahinumdum sa Ginoo kanato. Human kita nakatabok sa gahom sa sala. Sa mga Israelitas kay mga patungan, memorial stone. Sa ato, unsa? Nakatabok sila sa Jordan River. Na ay reminder ang Ginoo, 12 stones. Kita, nakatabok ta sa gahom sa sala. Unsa man ang reminder sa Ginoo sa ato? Ato ni basahan ng episode. Atong basahan mga tutuyo. And when the hour came, he reclined at table, and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. And he took a cup, and when he had given thanks, he said, Take this, and divide it among yourselves. For I tell you that from now on, drink of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, and when given thanks, and said to them, saying, This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. And likewise the cup after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. So klaro kaayo nga igsuon nga ang pahinumdom sa Ginoo sa atong pagtagbok sa gahom sa sala mao ang element sa communion. Do this in remembrance of me. Himuan ninyo kini aron sa paghinumdom
kanako. Sa atong pag-ambit sa communion, atong ginapahinumduman ang atong kaugalingon nga si Kristo ang atong manuluwas. Kung naluwas kita, pinaagi sa atong pagtuo o pagdawat kang Kristo, isip Ginoo o manuluwas. Memorial stones alang sa mga Israelitas, ang sa ato, mga elements sa communion. Mao man yung pinakarason nga nung nagisugdan ni Jesus nga selebrasyon. Kaya sa unang panahon, wala sila yung Bible para sa ato. Wala sila yung video or anything. Wala yung picture, wala. Tanan. Para ma-remind sila sa gibuhat ni Kristo sa ilang kinabuhi, nagkuha siya pan, nagkuha siya o kupa. Matilawan nila ang pan, matilawan nila ang wine na ilang inom, ma-remind sila. Tangible nga reminder. Ma-remind sila, mapahinumduman sila sa gihimo ni Kristo. Sa dihaan, gihalad niya ang iyang kaugalingon araw ng tao. Maluwas. So mga igsoon, ang damo na to atong mga kaugalingon. Pasalamat sa Ginoo sa iyang pagluwas ka na to. Mga ayaw pagpasaylo sa Ginoo. Let us ask the Lord to search our hearts. Kung natay madugduman, mahunahunaan na nahimo na to, na istorya, mga reaksyon, baka na to diya, hindi maayo siya matubangan mga ayaw pagpasaylo sa Ginoo. Huwag ato siyang pasalamatan sa iyang pagluwas ka na to sa atong mga sala. Salamat Ginoo karong kagabion nga masaulog na po namo ang communion aron sa paghinumdum sa gibuhat ni Kristo kanamo. Si Kristo anak sa Dios, hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios, gibiyaan niya ang himaya sa langit niani sa kalibutan aron lang mag-antos hatag sa iyang kinabuhi aron kami maluwas. Ginoo karong gabi sa makausap pa among giila na si Kristo ra gyud ang among manluwas o wala na ilain pa. Buot namo nga i-reaffirm na kami nagtuo, nagsalig kang Ginoong Jesucristo na siya niani sa kalibutan, nagtudlo, nagwali mahitungod sa gingharian sa Ginoo, gisilutan, gilansang sa cross, namatay apan pag-abot sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, sumala sa mga testimonies sa mga apostolis niya. Tuo kami Ginoo sa mga testimonies sa mga apostolis. Salamat Ginoo kay ikaw maayo gayud sa among kinabuhi, bisan sa among mga kalapasan, mga kapagyasan, andam ka nga mudawat ka namo Ginoo kung kami among ikumpisa lang among mga sala niya kanimo. Masahit ka Ginoo sa among mga kakulangon ug mga kapagyasan, pasayloa kami amahan. Limpyuhi hugasan ang among mga kaugalingon para mahimo kami takos karong gabi nga moapit sa communion. Gamita kini mga elements, Lord. Kini communion bread nga nagasimbolo sa lawas ni Kristo, kini communion cup nga nagasimbolo sa iyang dugo. Pahinumdom kanamo Ginoo sa gibuhat ni Kristo. O puna Ginoo sa pagpasalamat ang among mga kasing-kasing samtang himuon namo kini nga selebrasyon. Mahimaya ka, mapasidunggan ni mong ngalan Ginoo. Mapanalanginan kami tanan Ginoo karon bisan sa among pag-partake sa communion.
Dalagon ka Ginoo sa walay katapusan, kanimo lamang gayud ang dungog ug himaya. Amen. Kung gimbitaran mo ko sa mga apil sa atong communion karong gabi, ani sa nita sa tubangan aron sa pagkuha sa mga the Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body given for you. Do this, eat this bread in remembrance of me." Let's eat together. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, drink this in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he will come again." Let's drink together. Salamat Ginoo sa pag-remind nimo kanamo sa gibuhat ni Kristo, pinaagi ni ining mga elements sa communion. Salamat Ginoo kay imo kaming gitudloan karong gabi nga hinumduman ka kanunay. Na di na mo kalimtan Ginoo ang imong gibuhat kanamo sa diha nga ihatag nimo imong kinabuhi aron kami maluwas. Na pinaagi sa imong gibuhat kanamo Ginoo, madasig kami, mulig-on kami sa among pagtuo para makapadayon kami Ginoo sa among spiritual journey. Daghang mga panghitabo Ginoo nga amo nga ma-experience sa unahan, tingali na mga pagsulahin na mga problema. Pero Lord, manampasan na mo ng tanan kay imo man kami nga i-remind, Lord, kung unsa imong nabuhat sa una. Kung makahimo kami sa pag-atubang sa mga panghitabo sa unahan.
tungod sa imuhang nabuhat na kanamo Ginoo. Salamat sa mensahe nga among nadunggan. Panalangin pod kini sa among katagsa-tagsa kasing-kasing. Among gisalig kanimo Ginoo ang among pagtapos karon, ang among pagpamauli. Hinaot nga ubanan nimo kami. Dalha kami Ginoo sa among natagsa-tagsa Pinoyanan. Kauban ng imong presensya, imong gugma, imong pagkamaayo, imong proteksyon, imong presensya Ginoo. Ayuha kami Ginoo sa among mga balatian. Ang uban ka namo Ginoo, dili maayo ang pamati karon, tingali ang uban na silang mga balay. Ginoo, tanduga hikapa kami sa among mga lawas aron maayo kami o mabalik sa normal na kondisyon ng among mga lawas Ginoo para makapanayon kami sa among mga buluhaton. O Lord, continue to protect us, Lord, from all kinds of harms and dangers, O Lord. Physical protection, above all, Lord, spiritual protection. Protection from the attacks of the evil one. Lord, ubanin kami. Bantay kami, Ginoo. O ginaot nga, pirmi ka namo, ilhon, Ginoo, sa matag adlaw sa among kinabuhi. Kung kinsa ikaw, unsa imong mga nabuhat, huwag sa imong mga saad, Ginoo. Mga nindot kay mga saad nga imong gisulti sa Biblia. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. And now with the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Mayang gabi sa atong tanan ng Ginoo nga kanangit. Natay soft drinks para sa ibo. Pambanso. Apakah na ayaw ka? Congrats. Ano yung pasahan? Ako yung pasahan na ako niya. Ito, nagbalay ko niya mo. Wala ba? Silitis mo ba? Silitis. Pas, ibu coba. Ini kayak ya ini ikut coba. Kawan. Pasal ko pambiaya na.